Lison, 1 Corinto 19, ang versikulo di ay, sige bro, ako basa na. 1 Corinto 9, 7:19. 1 Corinto 7:19. 7:19. Saon? 19. Okay. Kaya ang pagkatinuli o pagkadili tinuli, dili hinungdanon, no? Malinaw, lagi say-say dili bro, no? Ang hinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. So, pagtuman sa kasuguan sa Dios, unsa naman nila kasuguan? Na gisaysay naman sa kung dibasa ganiya nga ang balaod, dili hindi. Maulay mahimong matarong sa atumangan sa Dios pinali sa mga balaod. Ang kasuguan nga gisgutan din ng mga igsoon, mauna po ang mga pagtulunan sa Christian religion o mga balaod sa Christian religion. Kung masaw na, balik ka, kaya ang pagkatinuli o pagkadili-tinuli, dili hinungdanon. So wala na ikwinta ang pagkatinuli. Ang hinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Kung saan naman yung mga kasuguan sa Diyos sa bagong tugon, bunyagan ng tao. Kung sana, sumaw na ang sundon. Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa maong kahimtang sa pagdawat niya sa tawag sa Dios muna sa bante. Kung ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan apan kung may higayon ka nga makagawas ka sa imong pagkaulipon, paymusli kini. So ang hindi nga ni ang pagkinabuhi sumala sa pagtawag sa Dios kaninyo, mo ni hiling. So, sa Christian religion na ning kasuguan ng gisgutan bro, ay ang title, ang pagkinabuhi sumala sa pagtawag sa Diyos kaninyo. O na ang sa Christian religion. So, kasuguan na ipasagot din dili ang kasuguan ng gisgutan sa Old Testament, dili. Kay magkaputalik ang Bible, namin mo na Ginoo, walay may mong matarong pinagi sa pagtuman sa balaod. So, magkaputalik, muna katong ayun yung sagot. So, muna mga iso na, kung magbasa tag Bible, careful yun, kinanglan doon na kita knowledge about the Bible. O sa gitudlo ni Lord Jesus. Ato basahon ang San Lucas 10:25-26. Gipayag yun ni Lord Jesus nga ang Biblia, ang iyang pulong basahon o sabton. San Lucas 10:25. Unya, binuhol ang usa ka magtutudlo sa balaod o misulay pagbitik kamisos nang mutana siya. Magtutudlo. Remember na, mutana siya. Unsay yang pangutana mo ni. Magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon. So nangutana siya, unsay buhaton niya aron siya makasulod sa langit. Si Jesus mitubag niya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. So balaang kasulatan basahon og sabton. Now kinsa may mo pasabot? Bisag kinsang tao balang nga magbasa ang tubag dili. Gipayag na ang simbahan yun ang mapasabot ato basahon ang buhat 15:27. Gingon din 15:27. Busa among ipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mo say-say sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Kinsa si Judas ug si Silas? Mga tinun-an ni San Pablo. So sa diya magwali o dunay mga tao nga mag-iskot sa pagtulunan sa Dios, labi na o magbasa og kasulatan, naogi mga kadakuan sa simbahan nga mukuyo karon mo pasabot. Ngano? Tungod kay daghang mga mili nga mga magtutudlo nga nagtuis sa Biblia. Ato basahon ang 2 Pedro 3:16. Binisaya na ta, no? Sa gingon din 2 Pedro 3:16. Kini mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamag. Muli, anong simbagi atong sundon? Gituis sa mga walay alamag o sa mga matutuon sama sa ilang himos o ubang bahin sa kasulatan o sa ingon ang tukmod sa ilang kaugalingon adto sa kalagalan. So ang simbahan yun atong sundon, kaya ang simbahan doon ang naigahong. Atong masahon nga ang simbahan, di basta-basta. Kanya ang simbahan lawas na sa Ginoo. So,
Di na siya masayo. Unya, gihatagan yun sa Ginoo ang mahimong pangulo sa iyang simbahan. San Mateo 16:19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Naliman mo ang pagkasultihan ni Lord Jesus. Kung nakapata sa akto, gingnan niya sa San Pedro, ihatag ko nimo ang mga yawi sa langit. Basta-basta na. Kung sa'yo ipasabot. Ang imong idili din sa yuta, Pedro, idili ko na ako na sa langit. Basta-basta na. Wala. Hindi basta-basta ang simbahan. Kung ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Bingon si Lord Jesus, Pedro, kung siya imong itugot din ako na itugot dito. Ordinaryo ko lang sa mga protestante. So, ang simbahan yun mo pasabot. So, ang ipasabot ato bro, ang kasuguan, mao na ang sa Christian religion. Sundo na to. So, padayon ta. Tinood ba ang gingon sa mga saksi nga poste ang kamatian sa itong Ginoo? According sa teksto sa Bible nga ilang ibasa, ang Galatia 3:1, atong masahon mga isoon. Kung sa ilang ibasihan, ay saludo kayo ng ilang membro ng ilang mga adyano tungkol sa ilang ibasihan kuno ay. Ang problema, kaya di na mo gamit aning unang mga versions Bible. Ang ilang version na ilang gigamit. Naaman sila ilang kaugaling mong version na luwag-luwag. Hindi na po kayo kung bago sa Ginoo ni mga protestante. Ginoo, kung mga saksi, ako kayo kung bago sa Ginoo ng nabukat ang ilang kaugaling mong hubad sa Biblia. Ang ilang mga membro di napakitaon na ng mga unang hubad, mga saktong hubad. Unang ilang mga membro, dahil hard kayo silang ipagtuo nga. Poste, haligi lang ang gapusan sa Ginoo. Ito na tinawon nun, ha? Galatia 3:13. Muna ilang pasiyan. Apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinalis sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod ka nato. Kay sumala sa gingon sa kasulatan, tinunglo sa Diyos, ibisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Dili mga isuon, mga kapatid, nakabatay ang sinasabi ng masaksi nga si Lord Jesus, dili cross ang ikamatyan. Unya, gamiton po sila mga ansyano ang ulo nga stauros. Ang stauros, ang kahulugan ana poste. Kung ancient Greek ang atong gamiton, o mao na ilang ibasihan. Pero kung wala na ka sa Christian na panahon, naanay gitawag na po na Koine Greek or Koine Greek na nagpasabot o Common Greek. Sa Common Greek, ang Stauros nagpasabot o cross. Unya, panahon ni Lord Jesus, Common Greek naman na, dili man na classical Greek. So, mali sila. Kung sumala yun sa Bible, si Lord Jesus gilansang sa krus. Huwag yung mabasa sa Bible nga gigapo sa poste. Pero sa ilang bensyon na ilang mahumaong buhat, ilang binuhat ng poste. Now, so kaya ibasihan nila kanang ancient Greek or classical Greek nga word Stauros before Christ. Ang Stauros meaning poste, sick, no? Pero sa Koine Greek, panahon ni Lord Jesus, ang salitang Stauros nagkaulugan na og cross. Wala mga isuon. Now, si Lord Jesus magigapos lang sa poste according sa pagsabot sa mga saksi diri sa Galatia 3:13, kung balikan na. Tinunglo sa Diyos, ibisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Unya, kanang gilansan sa cross, gabintay, mangyapon na sa kahoy. So, mali sila. Pero atong yung masahol sa Bible, nga gilansan yun sa cross. Kung sa history, crucified yun si Lord Jesus. Di na yun gapo sa poste. Atong masahol na, ang mga Udeo nga nagsunod sa unang sa mga balaod sa mga Udeo nga waong tuon ni Lord Jesus, unsay giingon, ilansang siya sa krus. Pero anong krus man ang gigamit na sa mga Udeo wala may krus.
Kaysa ang Hudyo ng panahon ng mga Igsoon, under sila sa Roman Empire. Ang Roman Empire, kung silo silang tao, kanang isupak sa balaod nila, life sentence, or death penalty. Ilan sa cross ang ilang silot. O tungkol kay ang mga Hudyo, ilaw man sila sa balaod sa Roman Empire, muna ang balaod sa Roman Empire mo ay gigamit alang sa pagkamatay ng Jesus. Mga mao ang paglansang sa cross. Kaya sa mga Hudyo, ang makasupak ang makasupak sa balaod sa mga Hudyo, matuon hangtod mamatay mo na ilang silot, dili ilang sa cross. Atong sana na ilang sa singit yung mga Hudyo na ilang siya sa cross. At kung basahan ng San Lucas, no? Pero daghan kayo mabasa sa Bible, ilang sa cross, no? Pero direta dito sa tiilan sa cross, so direta din Santa Maria, no? Dito sa tiilan sa cross, San Juan 19. Dito sa tiilan sa cross, mo masabot, gilansang ang Ginoo sa cross, 19. Okay. 25, oo. Doon sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inaan o ang igsuon sa iyang inaan na si Maria, na asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalena. Doon sa cross, mo pasabot, sa cross, gilansang si Lord Jesus. Kaya wala magiging mabasa sa Bible, doon sa poste, katawa yung bali sa mga saksi sa una pag-ikaw na kung wala may mabasa diyan sa Bible na may ingon ng Ginoo o ang mga Kristiyano sa una, doon sa poste, wala doon mangin sa cross, mga saksi, dali, kayo tumaron ng mga saksi, kuya, inambog lang. Mga saksi, di na sila magkapil-apil sa mga plaza, dali, kayo na sila palukamahon, no? Dali, kayo na sila ikuan. Kaya kasagaran mga saksi, inosente. Ano, bilitan man sila nga mabasa sa ubang klases Bible, ang ilang may ilang pabasa. Unang gawitan sila kung ang version, pusa na yun. Nga pagkatalo nato sila kana inyong version sa Bible, asang nagikan. Layas na yun. So si Lord Jesus, gilansan sa cross, wala gigain sa poste. So, mali ang mga saksi ni Jehovah. Pero di pag sila may mo gusto kay minit mga ilang grupo. Kawikaan 19:5. Katang sa teksto na ito isoon lagi sa niman, no? Ang mula ang saksi ay tiyak na paparusahan. O, mayo, no? Mayo. Salamat mo na eh, no? Kawikaan 19:5. At kumasaw na. Kining tatag sa ito yung suong minit, no? Pero kontra po sa saksi. Kini mga minit, mag-unay man po din sila. Kini si Ilis Matani, minit Manila Christian, makatubang niya yung saksi, kontra po na niya. Pero kung naay katoliko ilang tabangan. Ayuhan yung sabot, Ilis Matani. Panag-iro ba, panag-iro, kung wala'y iring, ang iro mag-unay nagbugno. Pero nai-iring mo agi, katong mga iro nga nagbugno, multabang tubukon sa iring, mauna mo. Na kung wala'y katoliko, mag-unay mong bugno, kamu mga protestante, pero na'y katoliko, tabangan ninyo. Mura mong kag-iro, Ilis Matani. So, ako masaw na, ang gihatag ni Ilis Matani, na kawikaan ni Siloy Mesingko. Kay Masig, wala man sa kuwang record, no? Kawikaan 19:5. Kawikaan 19:5. Okay. Sinutan ikaw kung magbaka ka diya sa hukmanan, dili ka gayon makaikyas. Wala may salitang word saksi ni imo ka. Unang wa dahil ako ni maapil kay wa man dahil wa may word saksi. So, salamat yapon na yan, no? Isang mini ka, kahatag ng po yapon ka. Salamat kayo. I said mini, kayo usa na tinuod dito ko ni Lord Jesus. Usa na, wala nila eh. So, ang mula ang saksi ay tiyak na paparusahan. Ilis Matani, bakit ka umiyak kusol sa isang pastor? Nagbahag ba itlog mo? Wala, diferensyado kang utok. Naikwinta na imong mga bayan. Mas lalo kang maimperno ng imong mga salita. Wala, may kay kwenta tubayan. Wala, may kay kwenta.
Laki kasi mong amahan ng mga yawa. Titing Alex, kini si sa Bactane, maayo ni sila buto na tumurag Django ni Pastor Aniedes. Yes, pareha gini silang tulog, bro. Mula gisaliban, kana silang tulog. Sa Aniedes, bisa kong sabi, pero sa ako din sa doktor, kanang dawi sila, imunana sila, untuk diferensya. Naitaw yung anak. This is ako din sa doktor. Nga, imunana gani ang tao, doon ay something different siya ang utok. Dili lang nato ma-detect kung dili nato siya ma-istorya kan unay. Dili. Kung makita na mo istorya mo gamay, dili na ma-detect. Pero once na mag-isbot na mo sa unsa, diyan na mo gawas ang pagkaabno. Motong pastor dito sa Juan. Katong pastor dito sa Kapalong, naging mo na ko, abutin noon ba, membro siya sa unang ni Soriano. Nga may hawa, pito sila, nagtukod silang ilang grupo. Ang ngalan sa ilang grupo, Kristohanong Katotohanan. Kaya gusto kong saan na ko itong pangutan, di niyo bututan. Pero ang iyang ipahayag, Kristohanong nga naas katotohanan. So, bine. Proverbs natin, New International Version, Seymour. So, bro, wala mo kayo kwenta nila. Ikaw, tigtumay ni bro, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. So, parihagin ka itong pastor sa Kapalong, bro. Ines, sa Bactane, no? Parihagin mo, doon ay diferensya rin sa ulo. Doon ay diferensya. Kaya kung normal pa ka, bro, tanong ka mo text. Diyos nun pa ka, tanong ka mo text. Diyos nun pa ka. Ato akong itatubang sa Kapalong, Diyos nun ba to? Tanong to siya. Nanay pulis midool, ang pulis, ingnan ko sir, okay na sa imo na okay na sir. Kaya kung ako siyang imo mga pulisyon na sa mo, dako na to siya, pero nanuoy man ko ato niya, una-una na, nanuoy ko kay doon lang siyang diferensya sa ulo. Botong ako na lang siya ni Sanda niya, nito bayan, para pudasipon sa mga tao nga nitapok, kasabot po sila. So, pero ikaw yun sa Bactane, matatubang po tayo. Duulol po tayo pulis siguro, kay murad abno ang pulis mo ang mga style. No? Wala may kwenta. No? So, muna mga iso na, ang ingon sa mga saksi ni Juba na gibintay sa poste lang ang Ginoo tungkol sa word Sauros sa ancient Greek or classical Greek, na ang kahulugan sa Sauros is steak. Mali, kasi ang sa panahon ni Lord Jesus sa Koine Greek, ang gigamit, ang kahulugan sa Sauros is cross. Now, so ang Roman Empire, under man sila ang mga Hudiyo, munang sariyang si Lord Jesus sumbong sa mga Hudiyo, ang silot ng gipamtang niya, mao ang crucifixion. Dili itong iingon sa mga posting, dibitay. Kaya sa mga Romano na before na Christianize, ilan sa cross ang nilahang silot sa mga tao na makasupak sa ilang balakot. Did penalty by crucifying. So muna, no?